Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, because He will never change. And you know that already. He's powerful, He's awesome, He's magnificent, and you know that already. He's very forgiving, very loving, patient, and kind, full of grace and mercy. And you know that already. And so, we must return to our Father, because His love for us is for all eternity. It will never end. And I thank my Jesus, my Savior, my Redeemer, who saved me from myself, from this world, saved me from slavery to sin. And I thank the Holy Spirit for His guidance, for His gifts, and for the abundance of fruits of the Holy Spirit. Without our Father, without Jesus Christ, and without the Holy Spirit, we cannot do good deeds. Every good thing comes from our Father, because He can do mighty, great, awesome, wonderful things. That's our Father. He's powerful. He created this world just by His mere words. He created us by His words. Our Father is powerful. Kaya kanino tayo didikit? Sinong tatawagan natin? Sinong i-worship natin? Si Almighty Father. And our Father gave us Jesus Christ. Our Father said to believe in Jesus Christ so that we'll be saved from sin and eternal damnation. And that's what we will do. We will believe in Jesus Christ, because the Holy Father has given Jesus Christ power, dominion, and authority over all the earth and heaven. That's why Jesus Christ is the man with an inkhorn. He's the one writing our names in His book of life. May listahan si Jesus Christ. Nakalista ba yung name natin sa book of life ni Jesus Christ? Malilista ang name natin sa book of life ni Jesus Christ if we obey the commands of our Father, if we obey the teachings of Jesus Christ, if we have the Holy Spirit, because we are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Almighty Father and Jesus Christ. Dahil sa hearts natin nakatira yung tatay natin, we can worship our Father everywhere, anytime. Hindi tayo kailangan pang tumingin sa kahoy or maghanap ng lugar para mag-pray or maghanap ng isang altar. Hindi na kailangan. We can pray anywhere, anytime, kahit anong oras. Hindi, minsan kasi 6 o'clock kailangan tayo mag-pray. Hindi, anytime. Kahit ano ang ginagawa mo, nasa trabaho ka, you can pray to the Almighty Father, to Jesus Christ. You can ask guidance in your decision making. Ask the Holy Father, because He's full of wisdom.
wise decision making ang ibibigay sa atin ni Almighty Father, ni Jesus Christ at ang Holy Spirit. At hindi tayo maliligaw. So last time we read Malachi chapter 1. It's about the polluted offerings of the people to God. So si Jacob, I have loved, but Esau, I have hated. Yung ugaling Esau ang ayaw ni Almighty Father. Ano ba yung ugaling Esau? Mas pinapahalagahan ang mga bagay dito sa mundo. Mas binibigyan ng importansya kumpara sa inheritance or birthright na ibibigay sa atin ni Almighty Father. Mas importante kay Esau ang mga panandaliang satisfaction or contentment. Si Jacob, ang gusto niya yung inheritance na pangmatagalan. Yun ang difference. Yun ang pagkakaiba. Yun ang reason why the Almighty Father hated Esau. At kahit na sasabihin ng mga tao na i-rebuild nila ang mga desolate places or magpaplano sila ng maganda para sila ay maging successful in life, ang gagawin ng Almighty Father, sisirain ni Almighty Father ang mga plano ng mga tao, ng mga wicked people. Kung ang tatay natin, nirerespeto natin dito sa lupa, or kung yung mga boss ninyo, nirerespeto ninyo, no? Mas lalo na si Almighty Father. He is worthy to be praised and adored, worthy to be honored, the Almighty Father. He is our Master. He is our God. Kaya, yung i-offer natin kay Almighty Father, hindi lang walang kwenta or mga pangit na bagay na mga items or na disposable. Hindi yung literal na items na disposable, kundi walang value. Ano ba yung may value kay Almighty Father? Ang may value kay Almighty Father, yung kaluluwa natin. Tayo, may value tayo kay Almighty Father. So, ano ang i-offer natin kay Almighty Father? We are the living sacrifices. Hindi ang ginto ang gusto ni Almighty Father. Hindi ang silver. Hindi kung anumang pagkain. Hindi kandila. Hindi insenso. Ano ang gusto ni Almighty Father? Tayo. Sundin natin ang kanyang commands. Obey Him, love Him. That's the first commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At yun din ang command ni Jesus Christ, na yun ang pinakauna dahil kung mahal natin yung tatay natin, magagawa na natin ang mga bagay na mga magaganda, righteous deeds. Nakakapag-decide na tayo ng tama, mamahalin na natin ang ating kapwa-tao. Ngayon, yung mga tao, no, madaming problema sa kapwa-tao. Bakit? Kasi hindi natin minamahal si Almighty Father. Kasi kung mahal natin si Almighty Father, pati yung tao mamahalin din natin. Maiintindihan natin ang tao. Dahil yung Father natin, He's understanding, He's very patient. Ngayon, kung tayo hindi natin naiintindihan ng tao, hindi tayo patient sa tao, ibig sabihin, hindi natin mahal ang tatay natin. Inuuna natin ng ating pride, ang ating ego. Ano ibig sabihin? Sinasamba natin yung sarili natin. That's idolatry. Yung idolatry, hindi lang yun ang pag-worship ng graven image or molded image or wooden image. Kundi pag inuuna natin ang ating sarili. Kaya hindi natin dapat unahin ang ating sarili. Ang unahin natin si Almighty Father.
Deny ourselves, take up our cross, and follow Jesus Christ. Dahil ganoon ang ginawa ni Jesus Christ. Hindi niya inuna yung sarili niya. Ang inuna ni Jesus Christ, si Almighty Father. Sinunod niya yung utos sa kanya ni Almighty Father, yung kanyang mission. Ang mission ni Jesus Christ to save us from our iniquities. Paano yon? He was crucified on the cross even if he did not commit any error or any mistakes or any sins. That's why the Almighty Father is very pleased with Jesus Christ. So si Jesus Christ, gagayahin natin at nagiging maganda ang paningin sa atin ni Almighty Father, nagiging malinis dahil kay Jesus Christ. If we believe in Jesus Christ. Tandaan natin, yung Hebrews chapter 1, doon itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ sa New Covenant or sa New Testament. Ngayon sa Old Covenant, nandun din sa book of Zechariah and book of Ezekiel. And ulitin ko, all throughout the Bible, binabanggit yung mga characteristics ni Jesus Christ. Hindi man Jesus ang name, pero yung characteristics ni Jesus Christ, binabanggit, ipapadala ko ang branch of righteousness, diba? Or si David, ipapadala ko, yon ang lagi ang sinasabi ni Almighty Father, diba? Iba-ibang names, iba-ibang description, pero iisa lang, yon, si Jesus Christ. And dito sa Malakay, nandito rin si Jesus Christ, binanggit din. Sasabihin niya, wala yung pangalan ni Jesus Christ, wala yung pangalan ni Jesus Christ, pero yung kanyang katangian. At na-meet ni Abraham, si Jesus. Na-meet ng parents ni Samson. Sa book of Ruth, asan na si Jesus Christ? Yung katangian ni Jesus Christ. Ano yung katangian ni Jesus Christ sa book of Ruth? Kinsman, Redeemer. Alam niyo yung ibig sabihin ng kinsman, Redeemer, di ba? Na yung law sa Old Covenant na pag may mga kamag-anak na hindi makabayad ng utang or walang sasalo ng kanilang mga problema, may kinsman, redeemer. Ngayon, sino ang kinsman, redeemer natin? Si Jesus Christ, siya ang sumasalo lahat. Pati yung kasalanan natin, sinalo ni Jesus Christ. Wala na tayong utang dahil binayaran na lahat ni Jesus Christ. Kinsman, redeemer. Naintindihan na natin? Si Almighty Father, ibinigay na niya lahat-lahat para sa atin. Kaya worthy si Almighty Father to be worshipped and adored. Mahalin natin yung tatay natin. I-offer natin sa kanya yung best. Ano yung best? Yung best na natin. Ano yung pinaka-best na gawa natin? Yung righteous deeds, yun ang best. Yun ang offering that is pleasing to the Almighty Father. At we must fear the name of the Holy God. Dahil pag may takot tayo sa pangalan ni Almighty Father, may respeto yon. Susundin natin siya, may pagmamahal yon. So, dito na tayo sa Malakay chapter 2. Dito sa Malakay chapter 2, no? Basahin na natin. O now, and now, O priests, this commandment is for you. Ngayon ba may priest ngayon? Si Jesus Christ, siya ang high priest. Walang kapalit si Jesus Christ na priest. Si Jesus Christ na the ultimate. Walang kapalit si Jesus Christ. He died, but then He rose again from the dead after 3 days. So, may kapalit ba si Jesus Christ na priest? Wala. Si Jesus Christ lang. Wala nang iba. Pero dito sa Old Covenant, meron binabanggit na priest, no?
And now, O priests, this commandment is for you. Ngayon, dito sa may, nabasa na natin, di ba? Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. So tayo ang chosen generation, royal priesthood, babae man o lalaki. Okay? Ngayon balik tayo dito sa Malachi chapter 2. And now, O priests, this commandment is for you. If you will not hear, and if you will not take it to heart, to give glory to my name, sabi ni Almighty Father, says the Lord of hosts, kung hindi nyo ilalagay sa inyong puso, nabigyan ako ng parangal or i-worship ako. Kung hindi nyo papakinggan, hindi nyo ilalagay sa inyong puso, na i-worship ako, itaas ang pangalan ko, says the Lord of hosts, I will send a curse upon you. Magpapadala ako ng sumpa. And I will curse your blessings. Pati yung mga bagay na kung anong meron kayo, isusumpa ko, sabi ni Almighty Father. Yes, I have cursed them already. Oo, sinumpa ko na sila. Tapos na, isumpa ko na. Because you do not take it to heart. Anong ibig sabihin nito? If you will not hear, and if you will not take it to heart, to give glory to my name. Paano ba natin mabibigyan ng glory ang name ni Almighty Father? Mabibigyan natin ng glory ang name ni Almighty Father if we obey Him. And if we love people. If we proclaim the gloriousness of the Almighty Father, if we proclaim His words, if we do good deeds in the name of our Father and Jesus Christ, doon natin napaparangalan si Almighty Father. Ngayon, kung hindi natin papakinggan si Almighty Father, hindi natin nalagay sa puso yung mga teachings ni Almighty Father, yung kanyang commands, yung kanyang statutes, yung kanyang mga laws, para mapapurihan ng kanyang name, magpapadala siya ng curse or sumpa, pati na yung mga bagay na kung ano mayroon tayo, may sumpa din. At sinumpa na ni Almighty Father yun kasi, because you do not take it to heart. Ano yun? To give glory to the name of the Holy God. Hindi tayo nagpe-pray kay Almighty Father. Ngayon sabi, hindi nagpe-pray naman ako. Kung nagpe-pray ka, meron ka bang nakatingin ka ba sa isang kahoy? Hindi mo na kailangan tumingin pa sa isang kahoy pag magpe-pray ka. Kailangan pa bang tumingin sa semento na korting tao para magpe-pray? Hindi mo kailangan yan. That's idolatry. Kaya kung ganon, na hindi natin binibigyan ng glory ang name ni Jesus Christ, the Almighty Father, I will send curse upon you. Anong curse yon? Pag sinasabing curse, sumpa, it's death. Baka sabihin, hindi, yumayaman naman ako. Oo, yumayaman ka nga, pero may curse ka. Ano yung curse? Curse of death. Sumpa yun, eternal damnation. That's the ultimate curse. Pati mga blessings, maka-curse yun, magkakaroon ka nga ng pera, pero mabilis mawala ang pera mo, ninanakaw. Or, relatives mo, ganun ano? Dahil hindi natin minamahal si Almighty Father. Verse 3, Behold, I will rebuke your descendants, and spread refuse on your faces. The refuse of your solemn feasts, and one will take you away with it. Ano yung verse 3 na to? Rebuke your descendants. Baka sabihin mo, hindi, maayos naman yung mga descendants ko eh. Akala mo lang yun. Pero tayo ay magkakadikit-dikit. Ngayon, kung maayos man yung descendants mo, o yung lahi mo, o yung lineage mo, time will come na makakadikit
yung lineage mo sa bulok. Naintindihan ninyo? Kasi dikit-dikit nga tayo. Konektado tayong lahat. Dahil tayo lahat, anak ni Almighty Father, He created us. Ano pa ang gagawin ni Almighty Father? I will rebuke your descendants. So, affected, no? In one way or the other, affected tayong lahat. Ano pa? Spread refuse on your faces. Pag sinasabing refuse, garbage, rubbish, junk, or litter. Yeah, tatapunan ko ang mukha mo ng basura. The refuse of your solemn feasts. Ano ba yung feasts? Fiesta, celebration. Yung basura ng inyong solemn celebration. Jeremiah chapter 10 verses 3 to 4. For the customs of the peoples are futile. For one cuts a tree from the forest, the work of the hands of the workman with the axe. They decorate it with silver and gold. They fasten it with nails and hammers, so that it will not topple. Itong solemn feast, customs and traditions to ng mga tao. Basura kay Almighty Father. The refuse of your solemn feasts. And one will take you away with it. Sabi ni Almighty Father. Dahil yung mga customs and traditions natin, baliwala yun kay Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, sundin natin siya, gawin natin yung righteousness. Dito sa Mark chapter 7 verse 6 up to 7, He answered and said to them, Well did Isaiah prophesy of you, hypocrites, as it is written, These people honors me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, verse 8, you hold the tradition of men, the washing of pitchers and cups, and many other such things you do. Sabi ni Jesus. Tuloy natin, ano? He said to them, all too well, you reject the commandment of God, that you may keep your tradition. Mas inuuna ninyo yung inyong tradition kumpara sa commandment ni Almighty Father. Sabi ni Jesus. Dito sa verse 30 ng Mark chapter 7, making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down, and many such things you do. Wala nang epekto yung salita ng Diyos sa mga tradisyon na ipinasasalin lahi ninyo. Ganun ang ginagawa ninyo, sabi ni Jesus Christ. Kaya ang importante, sundin natin si Almighty Father. Yung commands niya, yung statutes niya, yung laws niya, hindi yung tradition and customs. Verse 4, Then you shall know that I have sent this commandment to you, that my covenant with Levi may continue, says the Lord of hosts. Sino nga si Levi? Siya yung isa sa mga 12 sons of Israel. Kay Levi, galing ang lineage or lahi ng mga priests. Walang inheritance yung tribe of Levi na land. Bakit? Ang inheritance nila ay si Almighty Father. Ngayon, tayo ngayon. Sino tayo ngayon? Ang inheritance natin, si Almighty Father. Tayo ay royal priesthood, ay holy nation.
At ang ibig sabihin ng Levi means join, no? Yung Hebrew meaning to join or connect. That my covenant with Levi might continue. So Levi means connect or enjoined, kadugtong or kadikit, nakakonect kay Almighty Father. Yung covenant, nakakonect na mai patuloy, says the Lord of Hosts. Verse 5, by covenant was with him, one of life and peace. And I gave them to him that he might fear me. So he feared me, and was reverent before my name. Yung covenant ni Almighty Father kay Levi, one of life and peace. Kaisa, or join nga, or connected. Kaya ibinigay ko sa kanya, I gave to him that he might fear me, para respeto niya ako, magkaroon siya ng takot sa akin. At ngayon, nagkaroon siya ng takot sa akin and was reverent before my name. Nirespeto niya ako. Sabi ni Almighty Father, patungkol kay Levi or patungkol sa nakakonect kay Almighty Father. Or naka-join kay Almighty Father kasi ibig sabihin ng Levi. Verse 6, the law of truth was in his mouth, and injustice was not found on his lips. He walked with me in peace and equity, and turned many away from iniquity. Si Jesus Christ, siya ang high priest natin. Nakakonect siya kay Almighty Father. So, sino si Levi dito? Ang Levi dito? Si Jesus. Kaisa ni Almighty Father, si Jesus, one of life and peace. And I gave them to him that he might fear me. So he feared me and was reverent before my name. The law of truth was in his mouth. Nasa bibig ni Jesus. And injustice or unrighteousness was not found on his lips. Hindi nagkaroon ng kasalanan si Jesus. He walked with me in peace and equity, and turned many away with iniquity. Ganito yung karakteristik ni Jesus. Kaya nandito na naman si Jesus sa Malakay. Kaya nga nakalagay dito sa 1 John chapter 3 verse 5 to 8. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. Kung sino man ang patuloy na nagkakasala ay hindi kilala si Jesus Christ. At kung sino man ang sumusunod sa kanya, hindi nagkakasala. Or hindi magkakasala, or may respeto. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 22 to 24, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. So ipinapatungkulan dito si Jesus Christ, who when he was reviled did not revile in return, when he suffered he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. Patungkol kay Jesus Christ, who himself bore our sins in his own body on the tree. Pag sinasabing tree, kahoy. Puno yon, kahoy, or yung cross. That we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. So, napatungkulan si Jesus Christ dito kasi si Jesus Christ
Ang high priest natin, nakakonect siya kay Almighty Father. Dito sa Isaiah chapter 53 verse 9, and they made his grave and with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. No? So, nabe-verify sa New Covenant or New Testament, nabe-verify sa Old Testament. Old contract. Kasi testament, kontrata, covenant, no? Ano yung naibalang sa kontrata? Ang naibalang sa covenant, yung offering, hindi na animals, no? Kundi si Jesus Christ, once and for all. Ang high priest, hindi na galing sa lineage ni Levi. Ang high priest, si Jesus Christ. Yun ang bagong kontrata or new covenant. Pero si Almighty Father, hindi siya nagbabago all throughout. From the old covenant to the new covenant, ganun pa rin. Ang naiba lang, dumating na si Jesus Christ, no? Naintindihan natin? Kaya importante rin na basahin natin ang Old Testament. Dahil pinaprove dito sa Old Testament yung pagmamahal ni Almighty Father hanggang sa New Testament, at pinaprove din na nandito sa Old Testament si Jesus Christ. Yung mga leaders ba ninyo nandito sa Old Testament? Wala, di ba? O bakit wina-worship ninyo? Yung mga santo na tinatawag ninyo, nandito ba sa Old Testament? Wala, di ba? Hindi natin nakita. Ba't wina-worship ninyo? Yung mga religious leaders ninyo, mas pinaparangalan ninyo kaysa kay Almighty Father, kaysa kay Jesus Christ. Ano bang nagawa ng mga leaders ninyo? Hindi, diretsahan naman nagawa nun. Ano bang nagawa nun? Hindi ko maintindihan, ba't gano'n ng mga tao? Hindi nakikita si Almighty Father, hindi nakikita si Jesus Christ. Yung gawa, mas iniisip yung mga tao na nakikita, kasi napaka-visual ng tao. Gusto nila yung to see is to believe. Ito tao to nakita. Oo, si Almighty Father, buhay siya. Si Jesus Christ, buhay siya. Asan ngayon si Jesus Christ? Kasama ni Almighty Father at babalik si Jesus Christ. Dito tayo sa verse 7. For the lips of a priest should keep knowledge, and people should seek the law from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Dahil sa labi ng mga priest, dapat knowledge. Lumalabas sa bibig ng priest, puro knowledge. Kaalaman tungkol kay Almighty Father, tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa kung paano i-worship si Almighty Father. Yun dapat ang lumalabas sa kanyang bibig. At yung mga tao naman, yun dapat hanapin sa bibig ng priest. Yung law ni Almighty Father. Yun ang mga tao, yun ang dapat hanapin. The people should seek the law from his mouth. Bakit? Kasi yung priest, he is the messenger of the Lord of hosts. Si Jesus Christ, messenger siya. God siya. Savior siya. Commander of the army of the Holy God. Kinsman Redeemer. Ang daming
Ang daming role ni Jesus Christ. Gumagawa ng miracle, nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao, at He was crucified on the cross and He rose again after 3 days. Napakadami. Hindi ba natin nakikita yon? Ang nakikita ninyo yung mga tao na gumawa ng isang milagro dito sa mundo, tapos i-worship ninyo. Kaya si Jesus Christ, hindi natin siya mailalagay sa isang kahoy. Hindi mo siya mailalagay. Mayroon pang nakita ako nasa box ng glass. Nandun nakahiga. Hindi nakahiga si Jesus Christ. Hindi mo dapat sambahin yung nakahiga, nakahoy na yon. Kahoy lang yon, tas nakahiga pa. That's abomination. Tapos ilalabas mo dahil hindi, kailangan natin ilabas to para mahanginan. Ano ba, hahanginan? Kailangan pinturahan na. Hindi ganun si Jesus Christ. Hindi siya nabulok. Bakit yung kahoy nabubulok yon? Hindi ko maintindihan sa tao. Yung mga religious leaders ninyo nabubulok yan. Ha? I-check nyo, bulok na ngayon. Durog na, pati yung buto. Jesus Christ. Buhay. Verse 8. But you have departed from the way. You have caused many to stumble at the law. You have corrupted the covenant of Levi, says the Lord of hosts. Anong ginawa natin dito sa verse 8? Departed from the way. Who is the way? Jesus Christ. Lumayo tayo kay Jesus Christ. Nawala tayo sa path to righteousness. At hindi lang yon. You have caused many to stumble at the law. Naging dahilan tayo para magkasala ang mga tao. At hindi lang yon. Corrupted ang covenant of Levi dahil sa atin. Nasira ang covenant. Nadumihan. Defiled. Dahil sa atin, sa kasalanan natin. Dahil sa mali nating mga pinaggagawa sa buhay. Ano yung covenant of Levi? Levi means, diba? Priest. Sinong priest? Si Jesus Christ. Levi also means connected si Jesus Christ kay Almighty Father. Naka-attach si Jesus Christ kay Almighty Father. Kaya nga, diba? The Father and I are one. Sabi ni Jesus Christ. Tsaka sabi diba ni Jesus Christ, if we glorify the Almighty Father, we are glorifying Jesus Christ. And if we are glorifying Jesus Christ, we are glorifying our Father. And maging kaisa ako, sabi ni Jesus Christ, diba? Maging kaisa mo ko, Almighty Father, at ikaw naman ay kaisa ko, at kaisa ko naman ang mga tao. Saan nga ba yun? Sa John chapter 17. We are one. Kaya nga connect or join or Levi. John chapter 17 verses 21 to 23. That they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us. Magiging kaisa tayo, magiging ka-join tayo, magiging connected tayo sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. That the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me, I have given them. Nay, that they may be one, just as we are one. I in them, and you in me. That they may be made perfect in one. And that the world may know that you have sent me, and have loved them as you have loved me.
Ang pagmamahal ni Almighty Father, ganun din ang pagmamahal ni Almighty Father sa atin at pagmamahal din niya kay Jesus Christ. Kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaisa natin si Jesus Christ, therefore, kaisa rin natin si Almighty Father. Sino ba naman tayo? Napakadumi natin, pero dahil kay Jesus Christ, naging malinis tayo. Magpasalamat tayo sa tatay natin, magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Irespeto natin yung tatay natin. Sundin natin siya. Bumalik na tayo sa tatay natin. Verse 9, therefore, I also have made you contemptible and base before all the people, because you have not kept my ways, and have shown partiality in the law. Sabi ni Almighty Father, I have made you contemptible and base before all the people. Kasi, you have not kept my ways. Ano bang ways ni Almighty Father? Righteousness, goodness, holiness. Hindi natin sinunod, hindi natin ginawa. Injustices ang ginawa natin. Wickedness. At itinilagay, anong sinulat dito na, but have shown partiality in the law, injustice. Abusado tayo. Gusto natin lagi. Tayo. Selfish. Greedy. Paano naman ako? Paano naman kami? Laging ganon ang mga tao. Pero si Almighty Father, hindi siya ganon. Si Jesus Christ, hindi siya ganon. Hindi sinabi, paano naman ako? Masasaktan ako, mamamatay ako, paano ako? Hindi selfish si Jesus Christ. Kung selfish si Jesus Christ, kawawa tayo, pero hindi selfish si Jesus Christ. Victorious si Jesus Christ, kaya tayo rin victorious, and also the Almighty Father, He's victorious. Dahil yon sa pagmamahal ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Verse 10, have we not all one Father? Have we not all one Father? Has not one God created us? Hindi ba iisa lang ang tatay natin? Has not one God created us? Iisa lang na Diyos ang gumawa sa atin? Why do we deal treacherously with one another? Bakit natin binebetray yung kapwa-tao natin? By profaning the covenant of the fathers. Dudumihan natin yung covenant or commands of the Almighty God. Dudumihan natin. Hindi natin sinusunod. Binebetray natin yung kapwa-tao natin. Samantalang isa lang naman yung tatay natin, isa ang gumawa sa atin. Bakit hindi natin sinusunod? Yung mga tao, inaaway natin. Sinisiraan natin. Papagalingan, nagkukompetensya. Hindi ganun ang gusto ni Almighty Father. Nakikipagdebate. Hindi ganun ang gusto ni Almighty Father. Gusto magpayaman ng magpayaman dito sa sobrang paggustong yumaman, nanloloko na ng kapwa-tao, nag-aabuso ng kapwa-tao. Pero sabi niyo legal. Legal nga sa tao, pero kay Almighty Father, hindi yun legal. Madaming example. Verse 11, Judah has dealt treacherously. Pag sinasabing Judah, mga tao to. Hindi lang to yung tribe ni Judah, naintindihan natin, kundi mga tao. Mga traitor. Traitor ang tao. Hindi loyal. Hindi faithful.
Manloloko ang tao. And an abomination has been committed in Israel and in Jerusalem. Kadumihan ang nangyari, ang ginagawa ng mga tao. Dahil nanloloko, untruthful, false-hearted, sinungaling. And an abomination has been committed in Israel and in Jerusalem, for Judah has profaned the Lord's holy institution which he loves. Ano ang ginawa? Ano yung holy institution which he loves? He has married a daughter of a foreign god. Pag sinasabing daughter, nakipag-asawa sa daughter of a foreign god. Sino yung daughter na binabanggit ito na babae? Binabanggit na babae, usually, dito sa Bible, halos lagi ang babae ay nation. Ha? He has married the nation of a foreign god. Nakiisa sa isang nation na iba ang Diyos. Naintindihan niyo? Dahil itong mundo na to, this world is Babylon. Harlot. Ang mundo na to. Kaya nga, he has married the daughter of a foreign god. Hindi kaisa ni Almighty Father. Yung mundo na to, puro kadumihan. Kasi ang mundo na to, gawa ng mga tao, puro mga iniquities. Kasalanan, idolatry, or paganism. Kaya nga, foreign god. Dahil pag kay Almighty Father, ang gusto niya puros kalinisan. Ngayon, pag mga idolatry, paganism, wickedness, foreign god yon. May mga sinasamba na mga kahoy, simento, yon, foreign god yon. Kaya he has married the daughter of a foreign god. Itong ang mga tao nakiisa sa mundo na puno ng kadumihan. Verse 12, may the Lord cut off the tents of Jacob. The man who does this, being awake and aware, yet who brings an offering to the Lord of hosts. Aware ang mga tao. Teacher and student, no? Sa ibang version. Awake and aware. Sa Talmud, no? Kasi nakalagay dito eh. Yung Talmud, it means study or learning. Or a compilation of teachings. Ngayon, may the Lord cut off the tents of Jacob, the man who does this, being awake and aware. Meaning, alam niya, learned siya. Alam niya yung tama sa mali. Pero, yet who brings an offering to the Lord of hosts. Pero, iginagawa ng tao na kaisa kay Almighty Father yung mga kadumihan dito sa mundo na to. Hindi pwede yun mangyari dahil si Almighty Father, He is holy. Hindi mo pwedeng isali si Almighty Father sa wickedness or abomination. Verse 13. And this is the second thing you do. You cover the altar of the Lord with tears, with weeping and crying. Anong ibig sabihin itong tears? Inilalagay ninyo or kino-cover ninyo ang altar ni Almighty Father ng puro iyak. Weeping and crying. Anong ino-offer natin kay Almighty Father? Tears with weeping and crying. Ano yon?
Puro mga disappointments ang ibinibigay natin kay Almighty Father. Kadumihan, desolation, abomination, kabulukan ang binibigay natin kay Almighty Father. Ituloy natin verse 13. So he does not regard the offering anymore, nor receive it with goodwill from your hands. Hindi tinatanggap ni Almighty Father yung offering natin. Dahil ang ino-offer natin, puro kadumihan. Yung mga ginagawa natin. Dahil tayo yung living sacrifice, di ba? So yung mga ginagawa natin, puro mga kadumihan, hindi matatanggap ni Almighty Father yon. Dahil si Almighty Father, He is holy, He is just, He is righteous. Verse 14. Yet you say, for what reason? Pero yung mga tao nagtatanong, anong reason? Bakit hindi tinatanggap yung offering? Ngayon, yung offering kasi na ginagawa ng tao, may wickedness, desolation, and abomination. Tapos nagtatanong pa nga ng tao, bakit? Ba't hindi matanggap? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. Nakita ni Almighty Father yung wickedness ng mga tao and the debauchery that they practice in this world. Kaya nga, between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously. Yet, she's your companion and your wife by covenant. Yun ang kasama mo ang mundo na to. Dun mo gustong sumama. And your wife by covenant. Naging kaisa ka ng mundo na to. One with worldly pleasures. Dahil ang mundo na to, harlot, Babylon. Yet she is your companion and your wife by covenant. Verse 15, but he did not make them one, having a remnant of the Spirit. And why? He seeks godly offspring. Hindi si Almighty Father payag. He did not make them one. Yung tao at ang mundo na to, dahil ang mundo na to ay puro kasalanan ang ginagawa natin. Hawa-hawa na tayo. Bakit? Dahil ang gusto ni Almighty Father, godly offspring. Therefore, take heed to your spirit, and let none deal treacherously with the wife of his youth. Inilagay tayo dito sa mundo na to to be tested, to experience pains and sufferings. Nang sa ganun may taas ang pangalan ni Almighty Father. At matest din tayo kung worthy tayo to be with Him. Kaya dito sa mundo na to, hindi na tayo dapat maging kaisa ng mundo na to dahil ang mundo na to madumi. Nandito tayo sa mundo na to be tested, to be purified. Refined in silver, tested in gold. Baliktad ba? Tested in silver, refined in gold. Lagi ako nagkakamali. Refined in silver, tested in gold. Zechariah chapter 13 verse 9. Kaya tayo nandito sa mundo na to. At ang gusto ni Almighty Father, yung gawa natin maayos, mabuti. He seeks godly offspring. Yung ni-yield natin, yung ginagawa natin, yung result ng ating mga trabaho, dapat maayos. Serve the Lord. Worship Him. Na kaya tayo nandito sa mundo is to love God. To worship Him. Yun ang purpose ng life. Mahalin siya dahil after this life on earth, makakauwi na tayo sa totoong bahay natin.
So, nandito tayo ngayon, nakikibaka sa buhay. At para mapagtagumpayan natin yung buhay na to, kailangan natin si Almighty Father. Para tayo maging victorious, kailangan natin si Jesus Christ. Dahil sa mundo na to, napakadami na bagay na humihila sa atin, papunta sa impyerno. Paano tayo magiging malakas, mapagtagumpayan ng mundo na to? Kailangan natin si Jesus Christ, dahil si Jesus Christ na pagtagumpayan niya ang mundo na to. Kahit malakas ang hatak ng mundo na to sa mga tao na experience si Jesus Christ, pero hindi siya nagkasala. Kaya tayo, ma-overcome din natin ang mundo na to. Dahil si Jesus Christ, He has overcome this world. And is victorious. Nagkaroon na ng sample, si Jesus Christ. Wala nang iba pang dumating, si Jesus Christ lang. Si Jesus Christ, He is God. And even before this world was created, kasama na niya si Almighty Father. And yet napagtagumpayan niya yung mundo na to. How awesome Jesus is. Si Jesus Christ, hindi siya gumaya sa iba, no? Sino ba yung iba? Hindi siya gumaya kay Lucifer. Hindi siya gumaya sa mga fallen angels, dahil yung mga fallen angels nag-asawa. They corrupted the men, tapos nakipag-isa sila sa mga babae, no? Si Jesus Christ, hindi siya ganon. He is holy. Kaya nga si Jesus Christ nag-iisa si Jesus Christ, our Savior. Verse 16. For the Lord God of Israel says that He hates divorce, for it covers one's garment with violence. Says the Lord of hosts, therefore take heed to your spirit, that you do not deal treacherously. So, dito sa mundo na to, mag-stay lang tayo rito sa mundo na to until such time na pauwi na niya tayo. Hindi tayo pwedeng umalis dito sa mundo na to nang tayo lang gusto natin. May mga tao na gusto nilang umalis sa mundo na to. Saan sila napunta? Sa eternal damnation, sa impyerno. Bakit? Because, di ba ang utos ni Almighty Father, you shall not murder. Sila, nag-murder sila. Murder nila, sarili nila. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kaya hindi tayo pwedeng umalis dito nang hindi pa tayo pinapayagan ni Almighty Father. Dahil meron pa tayong dapat na ma-experience. Bakit? May mga, para maging tayo, like Jesus. Di ba yung gold, para ma-purify, dumadaan sa maraming process. Napakahirap na process yung sa gold. Para makuha yung pinaka-gold, katiting lang ang makukuha mo ng gold doon. Ang dami, di ba, na process yun hanggang sa maging pure gold yun. Ganon tayo, nasa process tayo, kaya hindi tayo dapat umalis dito sa mundo na to. Habang nandito tayo sa mundo na to, mabubuhay tayo para kay Almighty Father, para kay Jesus Christ. Pero hindi tayo dapat makiayon sa mundo na to. Dahil yung mundo na to, it's been marred with uncleanness. Verse 17. You have wearied the Lord with your words. Yet you say, in what way have we wearied Him? Pinagod natin si Almighty Father ng ating mga salita. Pero sinasabi natin, anong paraan ba? Paano namin siya napagod? Paano namin siya nairita? Or paano namin siya nasaktan? In that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord.
Sinaktan natin si Almighty Father kasi sinasabi natin, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and He delights in them. Or, where is the God of justice? Ngayon, may mga tao ba nagsasabing, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and He delights in them? May mga tao na gumagawa ng injustices, at sinasabi nila na ina-allow ni Almighty Father yon. Example, no, yung mga businessman. Ang taas ng mga tubo nila, inflation, nagkakaroon ng inflation, kaya nagkakaroon ng famine sa land, nagkakaroon lahat affected, economy ng buong mundo. Ngayon, hindi, legal naman yon. Sasabihin ng mga tao. Kaya nga dito, everyone who does evil is good in the sight of the Lord. Okay lang yan. Payag naman si Almighty Father dyan, di ba? Basta wala kang sinasaktang tao. Yun, isa sa mga example yun na everyone who does evil is good in the sight of the Lord and He delights in them. Yun, sinasaktan natin si Almighty Father pag gano'n ang sinasabi natin na okay lang yan. Basta wala tayong sinasaktan na tao. Meron tayong sinasaktan yung tatay natin. Hindi natin sinusunod. Kaya mali yung word na okay lang yan. Basta wala tayong sinasaktang tao, wala tayong tinatapakang tao. Meron tayong sinasaktan, may tinatapakan tayo, yung tatay natin. Bakit natin sinasaktan yung tatay? Hindi natin siya wino-worship, hindi natin siya tinataas. Ang tinataas natin yung sarili natin, ang tinataas natin yung mga bagay na gusto natin gawin sa buhay. Hindi natin sinisik yung counsel of God. Sinasaktan natin yung tatay natin. At ano pa ang mga example? May mga tao na tanggap nila ang ABG, A, B, C, D, E, F, G, gender. Sabi nila, okay daw kay Almighty Father. Yes, the Almighty Father loves all people. Pero yung gawain ng wickedness, yung susundin mo ang sarili mong laman just to be able to justify things, hindi pwede kay Almighty Father yun. Sinasaktan natin yung tatay natin. That's perversion. Example, no, same-sex marriage. That's perversion. Hindi natutuwa, hindi, kasal naman kami. Kahit nakasal kayo, same-sex marriage, no. Hindi tanggap ni Almighty Father. Example yun na everyone who does evil is good in the sight of the Lord and He delights in them. Yun, sinasak natin. So, ulitin natin, no? You have wearied the Lord with your words. Yet you say, pero sinasabi mo, in what way have we wearied Him? Paano namin siya sinasaktan? Kasi kayo, in that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and He delights in them. Yun ang sinasabi ng mga tao. Pag ang tao walang moral compass, nagiging norm na or normal na sa mga tao ang makisama sa hindi nila asawa at makitulog sa hindi nila asawa. Yun, hindi masaya si Almighty Father sa ganun. Fornication, adultery, hindi masaya si Almighty Father. Sinasaktan natin yung tatay natin. Kasi may mga tao dyan, ano, sa ibang mga religion yata yun. Kasi pag Christian ka, hindi pwede yun. Pero yung ibang mga religion, tanggap nila yon na kahit may asawa, tapos religious pa nga eh. Hindi ka nananakit ka ng kapwa-tao mo, tapos nagpe-pray ka kay Almighty. Sinasaktan mo, kasi sinasaktan mo yung pamilya ng tao eh. Wala bang nagtuturo sa inyo na sinasaktan mo yung pamilya ng tao? Hindi ba tinuturo sa inyo ng leader ninyo yon? Kasi yung leader ninyo hindi rin alam yon. Or, ini-encourage kayo para umattend kayo lalo, lagi kayo magbigay ng pera, ganon. Yun ang gusto ng leader ninyo. Si Almighty Father, hindi niya kailangan ng pera. Hindi niya kailangan ng kahit ano. Ang kailangan ni Almighty Father tayo. Gumawa tayo ng nararapat. Yung commands ni Almighty Father, susundin natin. Pagmahal natin si Almighty Father,
Mahal din natin ang kapwa-tao natin. Hindi tayo mananakit ng kapwa-tao natin, even yung feelings ng kapwa-tao natin. Baka sabihin, hindi, sinasaktan mo ang feelings ko eh. Sasabihin niya, di ba? Ngayon, baka ngayon may mga tao ako nasasaktan. Honest, si Almighty Father. Gusto niya ng kalinisan, holiness. Injustice yung ginagawa ng mga tao na nananakit ng kapwa-tao. Hindi lang sa ganun, business naman. Pasok naman tayo sa business. Dati kasi, yung mga bangko, pag nakitang may pera ka, wala akong pera, no? Wala akong pera sa bangko. Pag nakitang may pera ka, o-offeran ka nila ng insurance. Akala ko ako lang, kasi dati nun, in-offeran ako ng insurance. Bumili naman ako, bili ba tawag doon? Or nag-subscribe? Tapos, after such time, naisip ko, hindi, parang niloloko ako na to. So, binawi ko after, basta binawi ko kasi, tapos nung pinagbawi ko, nabawasan yung pera. Ba't gano'n? Nakala ko ba, ano yan, insurance yan? Binabawasan. Marami example nun. Pag may insurance kayo, binabawasan nila. Nagde-devaluate na yung pera. Una, bebentahan ka ng bebentahan. Okay yung insurance na yan. After some time, 5 years, 10 years, lalago yung pera mo. Dahil kung may mukhang pera, tataas ang pera. Mukha ka kasing pera, di ba? Tataas ang pera. O sige, nagkuha ka ngayon. After such time na natapos na, gusto mo nang bawiin yung pera mo, pagkuha mo, i-compute mo ngayon, mas malaki ang naibigay mo doon sa company kumpara sa nakuha mo. Scam, di ba? Pero legal. That's injustice. Hindi masaya si Almighty Father sa ganun. Injustice ang ginagawa ng mga negosyo. Substandard yung mga items, injustices. Akala mo, bibili ka ng malaking bottle, kunyari, bibilin mo. Kung ano man mga, dahil akala mo mas madami pag malaking bottle, di ba? Pero pag sinukat mo sa maliit na bottle, pareho lang, ba't ganon? That's injustice. Hindi masaya si Almighty Father. Nabalik tayo sa bank insurance. Scam yan, na. Tapos ang i-justify pa naman ng ibang mga tao. Hindi, at least naman covered ka naman nung time na yon kasi hindi ka namatay. Covered ka ng hindi ko maintindihan. Ginagawa ng magandang salita. Pero, yung end result, nabawasan ng pera mo, imbis na dumami. Bakit ganon? Scam kasi, ha? Pero legal. Pero kay Almighty Father, hindi yan legal. At mananagot sila kay Almighty Father noon. Kasi kaya ka na inganya, di ba? Kasi mukha ka rin pera. Imbis na ipunin mo, no? Yun din ang sinasabi ni Almighty Father, na curse. Akala mo, set ka na for life, nag-invest ka na ng malaki, o na-scam ka ngayon, o yun, curse yun. Isa sa mga curse yun. Dahil sa mga gawa nating mali, hindi na tayo nagkukonsulta kay Almighty Father. Gusto natin dumami ang pera para dumami to. O hindi ka nag-invest kay Almighty Father. Ano bang i-invest natin kay Almighty Father? Ang i-invest natin, sundin natin siya. Seek Him. Seek His counsel, His advice. Yun ang mahalin si Almighty Father. Siya ang ating priority para makapag-desisyon tayo ng tama, righteous. Yung iba, bibili ako ng mga kotse. O bumili ka nga ng magandang kotse, o nabulok, or
nabangga ka naman, nasira naman. Akala mo, nakaisa ka sa kapwa-tao mo. Masaya ka, na ano mo siya, na, ang tawag doon, na naisahan mo yung kapwa-tao mo. Nakapanloko ka, nag-sales talk ka, no? Ngayon, yung nakuha mong pera, baliwala lang. Saan mapupunta? Sa sakit mo. Doon mo ibadalhin ng pera mo. That's curse. Kumita ka nga, pero didala mo naman yung kinita mo sa, dahil may sakit ka, ganun. Or, halimbawa, nagkaroon ka ng magandang kotse. Inagaw mo. Ano ngayon na nangyari? Nabangga yung kotseng inagaw mo. Hindi mo nirespeto yung mga tao. Yun ang sinasabi ni Almighty Father dito sa Bible. Lahat nandito sa Bible. Kaya ang priority natin si Almighty Father. Baka sabihin niyo, bakit lahat naman ng mga Christians nagkakasakit din, na? Oo, nagkakasakit din. But we have a hope in a future. Meron tayong faith kay Almighty Father. Kaya hindi tayo matatakot. Dahil kung nasa sa atin si Almighty Father, walang takot. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. For you, O Lord, are with me. Your rod and your staff, they comfort me all the days of my life. Pag nasa sa atin si Almighty Father. At hindi tayo iiwan ng tatay natin. Yung mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father, kinuha na rin niya. Yung mga nauna na sa atin, kinuha na yung Almighty Father. Baka sabihin niyo, o bakit namatay yon? Namatay man yung tao na yun, pero yung soul niya, mapupunta kay Almighty Father. Pero ang mga wicked people, kung maganda man ang buhay nila dito sa mundo, pero they're wicked, yung soul nila mapupunta sa eternal damnation at forever na yun na nandun sila sa impyerno. Hindi na sila makakalabas. Hindi mo pwedeng dasalan na sana mapunta sa langit yung nasa impyerno or nasa limbo rock. Hindi pwede, hindi ganon. Pag nagsalita si Jesus Christ at si Almighty Father, final na. Hindi ka na makakaapela. Ba't hindi ka makakaapela? Dahil alam na ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, tsaka ng Holy Spirit yung gawain natin. So ngayon, ano ang gagawin natin? Sundin natin yung tatay natin. I-practice natin yung teachings of Jesus Christ. Always pray. Dahil hindi tayo makakalabas talaga ng buhay dito sa mundo na to. Hindi tayo makakalabas ng buhay dito sa mundo na to. We are at the mercy of the Holy God. Si Almighty Father lagi ang nasusunod. Bakit hindi natin sundin si Almighty Father? Siya naman ang nasusunod lagi. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating Creator. Pero mali ang worship na ginagawa mo. Nag-worship ka pa sa simento. Hindi gusto ni Almighty Father mag-worship ka sa kahoy o simento. Hindi mo mailalagay yung holiness, yung Holy Spirit, yung holiness, si Jesus Christ, si Almighty Father, sa isang kahoy o simento. Ito, simento, magsalita ka, simento, bigay mo sa akin, simento, yung mga binling ko. Kahit nagawa pa yan sa ginto. Benta mo na yung ginto. At ibigay mo sa mga tao na nangangailangan, tumulong ka. Mas tutuwa pa si Almighty Father sa iyo nun. At yung pagtulong, hindi lang yun monetary. Tumulong ka ng may yung sa pamamagitan nito, encourage people. To help people know God. To know Jesus Christ. Hindi lang laging monetary kasi ang tao, akala laging tulong monetary.
Kasi ang isip ng tao, puro monetary, puro pera. Kaya ang akala tuloy nila, puro pera-pera nagpapatakbo ng mundo. Hindi. Ang nagpapatakbo ng mundo, si Almighty Father, siya ang nag-create ng mundo na to. Pero hindi tayo dapat maging kaisa ng kadumihan ng mundo na to. Dahil kahit si Almighty Father nag-create ng mundo na to, merong naghahari-harian sa mundo na to. Inangkin niya yung mundo na to. At kilala natin yan, di ba? Yung Father of all lies. Inangkin niya. Bakit niya inangkin? Dahil nakikita niya yung mga tao gustong-gustong gumawa ng kadumihan. Kaya inangkin na niya, ay gustong-gustong gumawa ng kadumihan yung mga tao to, akin na tong mundo na to. Gustong-gusto ng mga tao na i-enjoy nila. Sige, papayamanin ko sila sa mundo na to. Pero hindi yun ang plano sa atin ni Almighty Father. Iba ang plano sa atin ni Almighty Father. Ang plano sa atin ni Almighty Father, tatanggalin ni Almighty Father ang wickedness at mag-i-inherit tayo ng land. At yung mga wicked people, tatanggalin ni Almighty Father. Lilinisin niya ang mundo na to. At ang mag-i-inherit ng land ay yung mga nagmamahal kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dito tayo sa Malachi chapter 3. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. Sino tong messenger na to? Ito si John the Baptist. No? Nabasa naman natin, no? Prepare the way. Saan nga bang verse yun? Dahil si John the Baptist, siya yung magtuturo kung sino ang Savior. Kasi wala nakakakilala kung sino ang Savior, wala nakakaalam. Paano nalaman ni John the Baptist? Ang may narinig na voice, si John the Baptist. Ang sabi sa kanya kung sino ang ano nga ba yun? Asan yung prepare the way yours? Kung sino yung may dove. Dito sa, hindi dove na sabon, ano. Dito sa Matthew chapter 3. So, ito si John the Baptist, hindi natin siya dapat i-worship. Baka sabihin niyo, ba't nasa Old Covenant siya or Old Testament? Ba't binabanggit siya? Binabanggit lang para ipakilala si Jesus Christ. Kaya nakilala ni John the Baptist kasi hindi naman niya kilala si Jesus Christ na siya ang Messiah. Pero dito nakalagay sa Matthew chapter 3 verse 13 to 16. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, this is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Sabi ni Almighty Father kay Jesus Christ, ito anak ko, na mahal ko, at sa kanya ako ay natutuwa. Kaya yung sign para makilala kung sino yung Messiah ay yung dove. Kasi hindi naman talaga kilala ni John the Baptist kung sino yung Messiah, na. So,
Balikan natin tong Malakay chapter 3. Behold, I send my messenger, si John the Baptist, and he will prepare the way before me. Saan nga bang version? Prepare the way before me. Matthew chapter 3 verse 1 to 6. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the wilderness, Prepare the way for the Lord, make straight paths for him. So, nasa book of Isaiah rin pala, Isaiah chapter 40 verse 30, na nandito rin sa book of Malachi chapter 3 verse 1. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. Even the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. Iba yung messenger na ipinapadala dito sa verse 3 kaysa sa messenger of the covenant. Ang messenger of the covenant, ito ay si Jesus Christ. Di ba pag may mga anak kayo, example, may business kayo, di ba? Tapos may anak kayo, anong tawag sa anak niyo? Messenger yun eh. Trabahante. Kahit na trabahador siya or trabahante siya, swelduhan siya, pero darating ang time na siya ngayon ang magiging may-ari. Ganon din dito kay Jesus Christ. Messenger siya, pero dating ang panahon, may kingdom siya that will never end. Binigay ni Almighty Father. Naintindihan natin? Sino kausap ko? Wala naman akong kausap. Even the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. Si Jesus Christ ang binabanggit dito. So, messenger na si Jesus Christ, commander of the army of the Holy God na Messiah, Savior, Lamb of God, Ark of the Covenant, si Jesus Christ yun. Sinisimbolo ni Jesus Christ yung Ark of the Covenant. Bakit sinisimbolo ni Jesus Christ yung Ark of the Covenant? Nandun sa Ark of the Covenant, yung staff ni Aaron na namulaklak kahit na dry na. Si Jesus Christ, namatay siya, pero he rose again after 3 days. Parang yung staff ni Aaron, patay na yung staff, dry na siya, pero namulaklak pa. Si Jesus Christ, he died and then he rose again. Naintindihan natin? And then, si Jesus Christ din yung manna, the bread of life. Na, ano ba yung nandun sa Ark of the Covenant? May isa pa eh. Yung 10 Commandments. So, yung 10 Commandments, yung law na yon ay si Jesus Christ din, na ipasa niya lahat ng law na yon. Okay? Sisimbolo rin ni Jesus Christ yun dahil hindi siya nagkasala. Verse 2 of Malachi chapter 3. But who can endure the day of His coming? Sino ang makakatagal sa pagdating ni Jesus? Sino ang makakatiis, no? Sa pagdating ng Savior or Messiah. And who can stand when He appears? Sino ang makakatayo pag siya ay dumating or magpakita? For He is like a refiner's fire.
and a launderer's soap. Pure and clean. Ibig sabihin, pure and holy. For he is like a refiner's fire and like a launderer's soap. Parang apoy na nagre-refine ng gold. Ang lakas yung nakakita na kayo na nagre-refine ng gold. Napakalakas ng apoy, mainit. Kahit malayo ka, mainit. Malakas yung buga, no? Nire-refine kasi. And launderer's soap. Sabon. Panlinis. Clean, no? So si Jesus Christ ito, He will sit as a refiner and a purifier of silver. Si Jesus Christ, He will purify the sons of Levi. Paano mapapurify ni Jesus Christ? Dahil sa kanyang dugo. Lilinisin niya ang mga tao. He's the Savior. And purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering of righteousness. Si Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil pag kasama natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ, wala tayong gagawin doon, kundi pupurihin natin si Almighty Father, mamahalin natin siya. At tayo rin, mamahalin din tayo ng tatay natin, iingatan niya tayo. At tayo ay magiging satisfied and contented. Because si Almighty Father, yung pagmamahal niya sa atin, ang mag-aalaga sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Tayo yung kanyang treasure. Kung kayo may treasure kayo dito sa lupa, iniingatan ninyo, di ba? Na walang makanakaw, walang hindi padumihan. Tayo ang treasure ni Almighty Father. At alam ni Jesus yon. Dahil si Jesus treasure din siya ni Almighty Father. Pantay yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin, sa pagmamahal niya kay Jesus Christ. Punong-puno ng pagmamahal yung tatay natin. Hindi tayo maubusan. Kaya lagi tayong magpe-pray. At ang i-offer natin, hindi mga material things, hindi physical things ang i-offer natin sa tatay natin. Ano i-offer natin? Yung ating pagmamahal, yung ating respect and adoration and praise to our Father. Thank you, and God loves us all so much.